471. Pagkasabi noon ay umalis na ang 7 o 8 second-year martial arts league students. Si Lance ay nakaupo sa silid-aralan ng healing department. Hindi nagtagal, may ilang senior na lumabas. "Hello, Student Lance? We're from the second-year martial arts league, can I bother you for a moment?" Sabi ng isa sa mga senior. "Para saan?" "Ito ay ganito, ang iyong unang taon na bulaklak sa patio." Si Elsa, siya ay hinahabol ng isang bagong disipulo ng isa sa 4 na pangunahing pamilya ng tagapagtanggol ng isla, na binansagan na is Dark Warrior. At si Elsa, dahil ang isa ay mahusay. At marami siyang gusto, ito ay dapat na pribadong bagay nila. Gayunpaman, kung talagang kukunin si Elsa ng mga disipulo ng 4 Great Island Guardian Families, mas maraming mga disipulo mula sa 4 Great Island Guardian Families ang darating sa ating academy to pick up girls, and at that time, I'm afraid that all the pretty ones in our academy will pick up. We, as Martial Arts Academy boys, are determined not to allow this, so I need a joint signature. Ikaw ang pinakamalakas sa unang taon, ang numero 1 eksperto sa huli na listahan ng panloob na pinto, at isang lalaki, kaya ang iyong pirma ay magiging lubhang makabuluhan sa lahat ng mga batang lalaki sa unang taon. Mamaya, pupunta rin kami para sa isang pinagsamang pirma mula sa ang Inner Door Completion List ng ikalawang taon, pati na rin ang mahusay na Completion List expert, para ipakita ang ating pagtutol dito. Kung ang Dark Warrior na iyon ay maglakas loob na pumunta sa ating akademya, lahat ng mga eksperto na sama-sama nating nilagdaan ay lalabas para talunin siya pataas. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, ano ito? Kabayan Lance, pirmahan mo ito, ikaw ay isang lalaki din sa akademyang ito, at napakahusay niyan, gusto mo bang ang lahat ng magagandang babae sa aming akademya ay kunin ng mga disipulo ng 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla? Kayong mga mahuhusay na lalaki ay dapat na mas namumukod tangi, ang aming ikalawang taon na alyansa sa martial arts ay inutusan din ni Conrad at ng ilang iba pang mga eksperto mula sa listahan ng pagkumpleto upang hawakan ang bagay na ito. Pirmahan mo ito. Nakita ni Lance ang magalang na ugali ng senior na ito na nagmamakaawa sa kanya, kaya pumirma siya. Salamat, Lance, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa iyong klase ng walang pagkaantala. Umalis ang mag-aaral sa ikalawang taon ng Martial Arts League. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, anong kalokohan, nasaan ang mga disipulo ng 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla na pumupunta sa Martial Arts Academy upang kunin ang mga babae, ha? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gayunpaman, in all fairness, kung talagang may mga disipulo ng 4 Great Island Guardian Families na dumating para kunin ang mga babae, kung gayon ay talagang ayaw ni Lance, ang mga disipulo ng 4 Great Island Guardian Families, na ang talento at lakas ay sa pangkalahatan ay mas mataas, upang pumunta dito at kunin ang mga babae at talagang airil ang lahat ng magaganda. Naunawaan din ni Lance ang pag-aalalang ito ng mga lalaki ng Martial Arts Academy, kaya naman siya pumirma. Pagkatapos noon, ilang miyembro ng Second-Year Martial Arts Alliance ang nagpunta upang hanapin ang nangungunang 10 lalaking masters ng Inner Perfection List, kung saan nilagdaan na ni Conrad Lewis, na pangalawa sa Inner Perfection List, at ang pinagsamang lagda na ito. Ang aksyon ay pinasimulan din niya at ng ilang iba pang mga masters. Sa huli, ang mga mag-aaral ng alyansa ng martial arts sa ikalawang taon ay bumalik sa nangungunang 10 lalaking eksperto ng Inner Gate Great Perfection List, at magkasamang nilagdaan ang kanilang mga pangalan. Ang nangungunang 10 lalaking eksperto ng Inner Gate Great Perfection List ay masaya na lagdaan ang kanilang mga pangalan dahil ito ay isang bagay na dapat talagang ingatan. Matapos lagdaan ng mga dalubhasa sa Great Perfection List ang kanilang mga pangalan, ang presidente ng Martial Union ay sumaludo sa ika-8 eksperto sa Great Perfection List at sinabing, kung gayon, kung ang natalo na Dark Warrior ay babalik sa ating Martial Academy, kailangan mong kumilos. That Dark Warrior of the 4 Great Island Guardian Families, anong klaseng lakas siya? Late Inner Gate, bagong alagad lang. Bagong alagad?
kahit na naglakas loob na pumunta sa academy namin para kunin ang mga babae, at gusto pang kunin ang bulaklak sa looban, kahit ako wala pa akong napupulot, ano ba siya, paniguradong kakampi ako ng lahat ng mga lalaki sa Martial Academy sa bagay na ito. Gayunpaman, Dark Warrior ay bagong alagad pa rin. It's not our turn to make a move. Any expert on the inner door's complete list would be enough to crush him. Of course, if there's really a need for me to action, siguradong hindi ako tatanggi. Okay, salamat. Sa Sword Art Department. Sister Elsa, tingnan mo. Ito ang pinagsamang pirma ng lahat ng mga eksperto ng late list, perfection list, at great perfection list ng inner sect. Mas mabuting huwag kang makipag-ugnayan sa mga disipulo ng Four Great Island. Guardian Families. Our Martial Academy, kahit maghanap ka ng 3rd and 4th year seniors, bawal kang sumama sa mga alagad ng 4 na major island protector families. Pakinggan mo ako, kung hindi, ang 2nd year Martial Alliance natin, ay paparusahan ka. Pupunta ako, gusto kong kontrolin ninyo ang aking mga gawain. Galit na galit ni Elsa. Then you'll see? I think you'd better not challenge our bottom line. If you go ahead, all the cosigning experts might slap you twice. Let's go. Ang ikalawang taong Martial Arts Alliance ay hindi magalang kay Elsa. Kinagat-kagat ni Elsa ang kanyang mga ngipin. Si Elsa ay hindi dapat mapasailalim, kaya agad niyang hinubad ang kanyang jacket at sumulat ng ilang kapansin-pansing salita sa kanyang likod, gusto ko ang pagkatalo ng Dark Warrior. Napabuntong hininga si Elsa, magsusuot ako ng t-shirt na ito araw-araw mula ngayon, titingnan ko kung ano ang magagawa mo sa akin. Sa sandaling ito, sa itaas ng ulo ni Elsa, isang bubuyog ang sumusunod sa kanya sa lahat ng oras. Sa Genius Restaurant, nakita ng lahat ang ginawa ni Elsa sa pamamagitan ng bubuyog na iyon. Beach. Nakakainis talaga si Elsa, binalaan na siya ng Martial Arts Alliance, hindi lang niya pinutol ang relasyon sa mga disipulo ng Four Great Island Protectorate families, pinatindi pa niya ito sa pamamagitan ng pagsusulat sa likod niya. What a fucking bitch, gusto ko talaga siyang sampilan hanggang mamatay. Sa isang iglap, ang mga batang lalaki na nakita sa Genius Restaurant ay umuusok sa galit sa mga butas ng ilong, na tila agad na inuuri si Elsa bilang isang taksil at minumura si Elsa bilang isang kalapitang mababa ang lipad. Di nagtagal, natagpuan muli ng mga tao mula sa ikalawang taon ng Martial Arts League si Elsa. Elsa, gusto mo ba talagang hamanin ang bottom line ng aming mga anak? Sa napakaraming eksperto sa aming cosigning, mas mabuting timbangin mo ang iyong mga pagpipilian, wala kang mapapala sa pakikipaglaban sa napakaraming eksperto. Kung aasarin mo ang lahat, naniniwala akong matatalo ka ng lahat kapag nakita ka nila, maliban na lang kung lalabas ka sa Martial Arts Academy. Napabuntong hininga si Elsa, isang grupo ng mga walang kwentang lalaki, hindi nila kayang panatilihing mag-isa ang mga babae sa akademyang ito, kaya hindi nila hahayaan ang sinuman sa labas na habulin sila. Elsa, binabalaan kita ngayon, lahat ng sasabihin mo ngayon ay nakita na ng lahat sa Genius Restaurant, at mananagot ka sa iyong mga salita. Dagdag pa rito, bago magtanghali bukas, kung ganoon ka pa rin. Matigas ang ulo at may ganyang ugali at patuloy pa rin sa pagsusuot ng damit na ito, kung gayon walang makakapagprotekta sa iyo, at kami, ang 2nd year Martial Arts Alliance, ay sasansyunan at bugbugin ka ng ilang beses na itinuturing na magaan. Isang kalapiting mababa ang lipad na walang pakiramdam ng karangalan sa akademya at nang iinsulto sa ating mga anak at bulag na sumasamba sa mga tagalabas, hindi natin ito kinukonsinti. Pagkatapos sabihin iyon, ang alyansa ng martial arts ay lumayo, nagmumura sa ilang mga puta at tulad ng sila ay umalis. Galit na galit si Elsa, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito, bukod pa rito, nakita lang ni Elsa ang pangalan ni Lance sa listahan ng magkasanib na pirma, kaya kahit si Lance ay nasa kanilang panig, naramdaman ni Elsa na nakahiwalay siya. At walang magawa.
Dark Warrior lang talaga ang nagustuhan niya, hindi alintana kung siya ay isang disipulo ng Four Great Island Guardian Families o hindi, ngunit hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng ikalawang taon na Martial Arts Alliance, o mas tumpak, ang mga lalaki mula sa Martial Arts Academy, ay pipigilan siya. 472. Sa gabi, pagkatapos ng klase, si Sally ay pumunta kay Elsa. Hoy, bakit may nakasulat sa likod mo? Sino ang sumulat niyan para sa iyo? Ikinwento ni Elsa ang buong pangyayari noong hapon. Sobra na, di ba? Galit na galit si Sally. Malamig na tumawa si Elsa at sinabing, hindi ako magugustuhan ng sino mang batang lalaki sa korte na ito, isang Dark Warrior ang gusto ko, ang mga walang kwentang lalaking iyon sa ikalawang taon ay katawa-tawa, halatang nagseselos sila. Sinabi ni Sally, huwag mo silang pansinin, hahanapin ko si Lance. Si Lance ang pinakamalakas sa unang taon, ang mga batang lalaki sa ikalawang taon ay maaaring hindi maglakas loob na magbigay ng mukha sa kanya. Umiling si Elsa sa pagkabigo, hindi na kailangan, ang listahan ng mga cosigner ay mayroon ding pirma ni Lance. Ano? Sinusuportahan din sila ni Lance. Paano niya sila susuportahan? Kakausapin ko siya pagbalik namin mamayang gabi. Sa gabi, magkasamang kumain sina Lance at Sally sa Genius Restaurant. Ang Genius Restaurant ay nag-uusap pa rin pati na rin ang pagsasahimpapawid tungkol sa insidenteng ito ni Elsa, na tila napaka-impluwensya. Mga kapwa mag-aaral, tingnan natin kung paano sinusuri ni Conrad, ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa Inner Door Perfection List, ang saloobin ni Elsa ngayong hapon. Ang may-ari ng Genius Restaurant ay lumitaw sa void screen na parang isang tagapagsalaysay. Ang walang laman na screen ay lumitaw na isang lalaki, ang lalaking ito ay ang pangalawang eksperto sa listahan ng pagkumpleto ng panloob na pinto, si Conrad, ay ang paghabol niya kay Elsa ay tinanggihan, at pagkatapos ay sinabihan ni Elsa na gusto niya ang mga disipulo ng apat na tagapagtanggol. Mga pamilya sa isla, pagkatapos ay nagsimulang maging seryoso ang mga bagay, si Elsa ay na-boycott ng lahat ng mga lalaki. Sa sandaling ito, sa walang laman na screen, bumantong hininga si Conrad, kung patuloy na kumilos si Elsa ng ganito, minamaliit ang mga lalaki ng paaralang ito at ipinipilit na magustuhan ang isang disipulo ng apat na Great Guardian Island Families, kung gayon siya ay isang slut, pandering to foreigners and loving vanity, this kind of slut should be boycotted by any boy, and be whipped once, para hindi na siya makaste sa Martial Arts Academy. Sa oras na iyon, tingnan natin kung ang basurang iyon mula sa apat na malalaking pamilyang tagapagtanggol ng isla ay dadalhin siya sa apat na malalaking pamilya sa sandaling mawala ang Dark Warrior. Bago magtanghali bukas, kung ganito pa rin si Elsa bukas, makikipagtulungan ako sa alyansa ng ikalawang taon ng martial arts at ituro ito isang leksyon. Sa restaurant, maraming lalaki ang sumigaw, suportahan si Conrad, ang ganitong uri ng mabahong asong minamaliit ang mga lalaki ng akademyang ito at mahilig sa vanity kapag nakita niyang mas malakas ang mga alagad ng apat na malalaking pamilyang tagapagtanggol ng isla, dapat siyang bigyan. Medyo may aral. Nakakunot ang noo ni Lance habang nakikinig, naramdaman ni Lance na ito ay medyo sobra, ang lupain ay nag-boycott sa mga disipulo ng Four Island Guardian Families na pumunta sa Martial Arts Academy upang kunin ang mga babae, ito ay isang bagay na walang problema kay Lance, ngunit para pagagalitin si Elsa ng ganito at pagbabantaang sasantuhan siya, sobra na ito. Medyo nagsisisi si Lance na pumirma siya kaninang umaga, pumirma lang siya pabor na ay boycott ang mga disipulo ng Four Island Guardian Families para pumili mga babae, at si Lance mismo ay malinaw na alam na walang mga disipulo ng Four Island Guardian Families na kukuha ng mga babae, iniisip na ito ay isang komedya lamang. Napabuntong hininga si Sally, nag-cosign ka ba? Tama. Bakit mo sinusuportahan ang ginagawa nila kay Elsa sister? Salamat sa pagiging kaibigan mo. Ako, binoboycott ko lang ang mga alagad ng apat na pamilyang Island Protectorate na pumunta rito para sunduin ang mga babae, hindi ko nga. To think na magiging ganito ang mga bagay kung hindi, siguradong hindi ko ito pipirmahan. Anyway, ngayon ay bigo. Damn! Labis na nanlumo si Lance.
Sinabi ni Sally, hindi makikipagkompromiso si Elsa sa mga batang iyon sa ikalawang taon, patuloy niyang magugustuhan ang isang pagkatalo at patuloy niyang isusuot ang damit na iyon. Gayunpaman, kung hindi makikipagkompromiso si Elsa ng ganito, siya tiyak na mas lalo pang ay boycott ng mga batang iyon, at baka mabugbog siya ng mga batang iyon bukas, na si Conrad ngayon lang, personal niyang sinabi na may gagawin siya kay Elsa bukas hanggang sa hindi na siya makatabi sa Martial Arts Academy. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis at sa wakas ay walang magawang sinabi, sa palagay mo ba ay tatayo ang Dark Warrior at panoorin ang babaeng gusto niyang binubuli? Sa huling insidente, dapat mong malaman na ang Dark Warrior ay madalas na lihim na nanunood. Para kay Elsa, kung sino man ang maglakas loob na ay bully si Elsa, ang Dark Warrior ang lalaban sa kanya. Kumunot ang noo ni Sally, syempre alam ko ito, ngunit, ang Dark Warrior ay isang bagong disipulo lamang ng late Inner Sect. Noong nakaraang insidente ng Andy, madaling mahawakan ito ng Dark Warrior, ngunit hindi naman sa pagkakataong ito. Hindi mo ba alam na hiniling ng ikalawang taon na Martial League sa lahat ng nangungunang 10 lalaking masters ng Inner Gate Perfection List at ng Inner Gate Great Perfection List na magkasamang lagdaan ang kanilang mga pangalan? Ang punto ng Kosainang ay upang labanan ang Dark Warrior, at kung ang Dark Warrior ay talagang maglalakas loob na lumitaw, hindi siya papatayin. Kahit na siya ay isang disipulo ng 4 na Great Island Guardian families, hindi siya gaanong makapangyarihan kaya hindi siya matakot sa isang eksperto sa Inner Perfection List, bukod pa rito. Sinabi ni Lance, ang 1/5 of Dark Warrior ay tinanggap bilang disipulo ng 4 Great Island Guardian families, dapat mayroon siyang kakaiba, kaya huwag mag-alala para kay Elsa. Sayang, si Elsa ay tiyak na nagkakasalungatan ngayon, na gustong lumitaw ang Dark Warrior upang tulungan siya, ngunit ayaw din niyang magpakita siya. Sa bagay, nakakadiri ang mga second-year boys na iyon, wala sa kanila ang gusto ng iba. Si Sally ay mukhang galit. Tumawa si Lance at sinabi sa kanyang puso, ang mga batang lalaki sa ikalawang taon ay talagang lumampas sa bagay na ito, ang bagay na ito ay sa huli ay ako rin ang sanhi, kung hindi ko sinabi na ang Dark Warrior ay ang bagong disipulo ng 4 na major. Mga pamilyang taga-isla, kung gayon ay wala nang pangyayari ngayon. Bukas, kung talagang maglalakas loob ang mga ikalawang taon na iyon na salakayin si Elsa, huwag mo akong sisihin, Dark Warrior, sa pagiging bastos. Gayunpaman, kung magpapakita ako, I'm afraid I'm cause a big stir those joint signatures today are clear sign to target me as well as the disciples of the other 4 Island Protectorate families. Nag-iisa lang ako, nasa late Inner Gate lang, at bagamat marami akong karanasan mula sa aking nakaraang buhay, hindi ko alam kung kakayanin ko bang harapin ang napakaraming eksperto sa Perfection List at mga eksperto sa Great Perfection List. Ngunit ano man ang mangyari, ako, ang Dark Warrior, ay huwag na huwag mong hahayaan na saktan ng sinuman si Elsa, hindi, kung hindi, magsisisi ako sa labis na damdamin ni Elsa sa Dark Warrior. Nakapagdesisyon na si Lance sa loob, una niyang naisip na hindi na niya kailangang magpakitang muli bilang Dark Warrior, para dahan-daang makalimutan ni Elsa ang tungkol sa Dark Warrior, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin niya ito. Mapipilitin na magpakitang muli sa huli, kaya walang magawa, kung patuloy siyang nalilibyugan sa ganitong paraan, mas lalo pang lumalim ang emosyonal na gusot. Pagkatapos ng hapunan, hindi pumunta si Lance sa dormitoryo ni Sally upang manatili. Pagkatapos na aboliken si Sally sa kanyang sariling dormitoryo, dapat gawin ni Lance ang lahat para magpakita bukas. Walang sinasabi kung kailan aatake si Elsa bukas, kaya buong araw siguro niyang bantayan siya ng palihim. Basta maglakas loob siyang mag-strike, siguradong magpapakita siya. 473. Kinabukasan, matapos hintayin ni Lance ang kanyang mga kasama sa kwarto na si Xavier at Jimboy na umalis sa dormitoryo, nagsuot si Lance ng maskara ng balat ng tao. Ang maskara ng balat ng tao na ito ay ibinigay pa rin sa kanya ni Profesor Han noong nakaraang pagkakataon. Ito ay napaka-realistiko. Ginawa na walang bakas na makikita sa kanyang mukha. Tiningnan ni Lance ang kanyang sarili sa salamin at ngumiti, itong hitsura, ito ay talagang ordinaryo, kahit na hindi ito ganap na pangit, ngunit tiyak na walang kinalaman ito sa pagiging gwapo.
Bumaba si Lance mula sa bintana, naglalakad sa landas ng akademya, walang sino man ang makakakilala sa kanya, at ang ganoong ordinaryong hitsura ay hindi rin makakaakit ng pansin. Nang dumating si Lance sa Sword Art Department, nakita niya si Sally, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakilala ni Sally. Ang pagkakakilanlan ni Lance ngayon ay bilang Dark Warrior, kaya natural, hindi niya udyukan si Sally at protektahan si Elsa mula sa pananakot ng sinuman ang kahulugan ng pagkakakilanlang ito. Binabantayan ni Lance ang ilang bubuyog na nanunood ng Elsa sa himpapawid, at ang mga B-agent sa Genius Restaurant ay talagang nakakainis. Tanghali na pala. Sina Elsa at Sally ay tungo sa cafeteria upang kumain ng magkasama, araw-araw silang kumakain sa tanghali. Tiningnan ni Sally ang malalaking karakter sa likod ng damit ni Elsa at sinabing, bakit hindi mo ito habarin? Hindi ko tatanggalin, malaya akong magkagusto sa gusto kong makita kung maglalakas loob akong patayin ang mga ikalawang taon na iyon. Pagdating sa cafeteria ng departamento, 7 o 8 tao ang naghihintay sa pasukan, ito ang ikalawang taon ng Martial Arts League, at naroon din si Conrad. Elsa, parang gusto mo talagang hamanin ang pasensya ng lahat. Sabi ng presidente ng Second Year Martial Arts League. Ito ay aking sariling negosyo. It's not your own business. It's the business of the entire Martial Academy, boys. I'm now giving you one last chance to take off your clothes and promise to everyone that you will never contact the disciples of the Four Island Guardian families in the future. Kahit na gusto mong maghanap ng boyfriend, dapat gawin mo sa Martial Academy. Napabuntong hininga si Elsa, pinapangako ko sa lahat na hinding-hindi ko magugustuhan ang sinumang lalaki sa Martial Academy, ang isang pagkatalo lang ng 4 Great Guardian Island families ang gusto ko, hindi siya. Bitch! Hinahanap mo si kamatayan. Galit na galit ang presidente ng Martial Arts Alliance. Sa sandaling ito, sa Genius Restaurant, maraming mga batang lalaki na nanunood ang malungkot na bumantong hininga at sinabing, mukhang walang hiya na ang asong ito. Gawin mo, bugbugin mo siya hanggang makalabas siya ng mag-isa sa academy. Lumapit si Conrad at sinabi kay Elsa, Elsa, bakit kailangan mong magdulot muli ng galit sa publiko? Ang mga disipulo ng 4 Great Island Guardian families ay hindi kasing husay ng iyong iniisip. Hindi ko sinabi na ikaw kailangan mong piliin ako bilang iyong kasintahan, kahit sinong eksperto ay kayang gawin ito, bakit kailangan mong hanapin ang isa sa 4 na Great Island Guardian families? Elsa, tatanungin kita sa huling pagkakataon, pinipilit mo pa ba? Tumingin si Elsa kay Conrad at minisyon, Conrad, higit kong hinahamak ang mga lalaking tulad mo, dahil hindi ka pa rin susuko, sasabihin ko ulit, hindi kita magugustuhan, ni sinumang lalaki sa Martial Arts Academy, isang pagkatalo lang ng Dark Warrior ang gusto ko, sapat na ba iyon? Inaasahan ni Conrad na magbabago ang isip ni Elsa, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Elsa sa kanyang mukha ng ganoon, at sinabing hinamak niya ang mga lalaking tulad niya. Biglang nagalit si Conrad mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sige, Elsa, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. How dare you? Have the guts to kill me. Sabi ni Elsa. Hindi kita matatalo hanggang mamatay, bubugbugin kita hanggang sa hindi ka na makatambay sa Martial Arts Academy at bawat lalaki ay gagawa ng paraan para turuan ka ng leksyon sa pagiging asong babae kapag nakita ka niya, at kung bibigyan ng pagkakataon, bawat lalaki. Lihim ka ring palalakasan ni Sheng para hindi ka makakapasok sa Martial Arts Academy. Sa Genius Restaurant, maraming lalaki ang tumingin sa virtual screen at sumigaw, Conrad, lumaban ka. Sa eksena, agad na itinaas ni Conrad ang kanyang sampal at marahas na sinampal si Elsa. How dare you move to try? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa tenga ng lahat. Si Conrad Lewis mula kay Liang ang unang nag-react. Sino te? Napatingin ang lahat, sa bubong ng cafeteria ng departamento, may isang lalaking nakamaskara na nakaitim na nakatayo doon sa isang punto. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay may hawak na espada sa kanyang kamay, nakatayo doon ng marilag, nakatitig kay Conrad. Isang pagkatalo ng Dark Warrior. Nagulat ang mga tao.
Nakita ni Conrad ang Dark Warrior na lumitaw, na puno ng galit at hindi pagpayag, bakit ang isang bulaklak sa looban ay nakamamatay sa kanya, dahil lang sa siya ay isang disipulo ng 4 na Great Island Protecting Families. Siya, si Conrad, ay hindi kumbinsido. Sa Genius Restaurant, medyo nagulat din ang mga tao nang makita ang Dark Warrior na lumabas. Tumangala si Elsa sa Dark Warrior na nakatayo sa bubong at napaluha sa pagkadismaya, lahat ng lakas at katapangan niya sa nakalipas na 2 araw ay naging malambot na luha sa sandaling nakita niya ang Dark Warrior. Nang makita ni Lance ang mga luha ni Elsa, naantig din siya sa loob. Agad na sinabi ni Lance, "Makinig sa akin, lahat ng mga lalaki ng Martial Academy, sinumang maglakas loob na hawakan. Ang aking babae, ako, ang Dark Warrior, ay nagpaparamdam sa kanya ng sakit." Nang marinig ang mga salita ni Dark Warrior, nang inag ang katawan ni Elsa, "Sino ang nangahas na hawakan ang aking babae?" Sa wakas, inamin na ba niya ang pagiging babae niya? At ang mga salita ng isang pagkatalo ay tila na puno ng isang hindi mapaglabanan na tono na tila napakatibay. Nang marinig ang babala ng Dark Warrior, lahat ay kinilig, na mayabang na sumigaw na matatalo nila si Elsa hanggang sa hindi na siya magkasundo sa Martial Arts Academy, ngunit sa ngayon ay wala na ang yabang na iyon. Pagkatapos ay tumawa ng malakas si Conrad, "Dark Warrior, dumating ka na, sa tamang oras." Nais ni Conrad na lumaban sa Dark Warrior ngayon, bukod dito, gusto niyang patagin ang Dark Warrior. Sa paghusga ni Conrad mula sa momentum sa katawan ng Dark Warrior, ang Dark Warrior ay nasa huling yugto lamang ng Inner Gate, at siya ang pangalawang ranggo sa Inner Gate Completion List ng Martial Academy, isang kaharian sa itaas niya. Siya ay, naniniwala na hindi siya makakawala sa kanya, ano kayang gagawin ng mga alagad ng Island Protector Family. Walang awa ang titig ni Lance habang nakatingin kay Conrad at walang pakialam na sinabi, "Kung maglakas loob kang aminin na hinawakan mo ang aking mga tao, pagkatapos ay bugbugin kita hanggang mamatay ngayon, kung hindi ka maglakas loob na aminin ito, maaari kitang iligtas." Mula sa pagiging may kapansanan. Galit na galit si Conrad, talagang pinagbantaan siya ng isang late inner sect, naisip ba niya na ang lahat ng mga disipulo ng Guardian Island Family, late stage ay maaaring mas malakas kaysa sa pagiging perpekto? Ay pupu, ano ka ba? Isang late inner gate Guardian Island Family trash disciple, at pinagbabantaan mo ako, aaminin ko sa mukha mo ngayon, oo, ako ang nambo-bully sa asunsyon na iyon. Elsa, paano na? Ang galit ni Conrad ay nabahira ng nakakaakit na tingin. Sa Genius Restaurant, maraming tao ang sumigaw, ang mga alagad ng 4 na Island Guardian Families, hindi sapat para sa kanila na pumili ng mga babae sa aming akademya, naglakas loob pa rin silang pumunta dito at maging mayabang. Conrad, sipain siya hanggang mamatay, walang dahilan kung bakit ikaw, isang inner perfectionist, ay hindi mo siya kayang sipain hanggang mamatay. Tama. Sipain mo siya? Tingnan mo kung maglalakas loob pa rin siyang pumunta sa lugar natin sa susunod, kahit na siya ay isang disipulo ng Guardian Island Family, ngunit tiyak na wala siyang lakas upang lumampas sa tuktok, ang kaharian ay iisa. Mas mataas kaysa sa iba, hindi ako naniniwala na ang mga disipulo ng Guardian Island Family ay talagang laban sa langit, maaari nilang labagin ang mga batas ng libu-libong taon. 474. Lahat ay sumisigaw ng Dry Death Dark Warrior, at ang buong Martial Arts Academy ay nasa panig ni Conrad, ng sabay-sabay. Nang makita ni Lance ang napakaraming tao na sumisigaw, itinaas lamang niya ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa katunayan, kung ito ay isang ordinaryong tao, talagang imposible para sa kanya na lumampas sa tuktok at huminin, lalo pat manalo. Gayunpaman, si Lance ay hindi isang ordinaryong tao, hindi siya masusukat laban sa isang ordinaryong tao. Buzz! Binunot ni Lance ang kanyang espada at walang awa na sinabi, "Conrad, dahil inamin mo na sinaktan mo ang aking babae, pagkatapos ay tatanggalin kita." Ay po, hindi tiyak kung sino ang inalis. Pagkasabi niyon, si Conrad ay tumalon patungo kay Lance sa bubong, at habang siya ay tumatalon, ang espada sa kanyang kamay ay biglang nabunot. Nakakamangha na espada.
Pinagmamasdan ni Lance ang pag-atake ng espada ni Conrad, katamtaman ang kanyang husay sa espada at ang kanyang pag-unawa sa espada ay hindi pa may hawak na espada sa kanyang kamay, gayunpaman, ang kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa espada ni Benny sa New Student Competition. Kahit na ang kanyang pag-unawa sa espada ay hindi umabot sa pagkakaroon ng isang espada sa kanyang kamay, ang lakas ay halos 10 beses na mas malakas kaysa kay Benny, dahil lamang sa kanyang martial arts realm ay umabot sa panloob na pagiging perpekto. Hindi kaagad ng ahas si Lance na balewalain ito ang unang pagkakataon na nakalaban niya ang isang tao sa isang mas mataas na kaharian kaysa sa kanya, at kahit na naisip niya na maaari niyang labanan ang isang tao sa isang mas malakas na kaharian, naramdaman pa rin niya ang pressure ng kaharian ng kanyang kalaban kapag ginawa niya talaga ito. Swoosh! Ang espada ni Conrad Louis Zilliang ay hiniwa ang ilang mga bulaklak ng espada sa hangin, at ang bawat isa ay inatake ng hiwalay si Lance. Pababang Dragon Sword Technique. Sinalubong ito ni Lance, at ang Descending Dragon Sword Technique ay ibinato sa kanyang espada sa isang iglap, umindayog. Ow! Ang sword whistle ay parang dagindong ng dragon. Ang grado ng Descending Dragon Sword Technique ni Lance ay halatang mas mataas kaysa kay Conrad, agad itong nadurage mula sa momentum, at ang pangunawa ni Lance sa espada ay umabot na sa entry level. Nang pagkakaroon ng espada sa kanyang puso, at ang kanyang pamamaraan ay dinudurog na naman ito, kaya, sa kabila ng pagkadurog sa kaharian, si Lance ay nakapaglakbay pa rin ng madali. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang pulutong ng mga nanunood ay lahat ay nanunood na may matalim na atensyon at namangha nang makitang si Lance ay hindi nahulog sa gilid ng daan nang sila ay lumaban. Sa huling kaharian ng Inner Gate, nagawa niyang lumaban ng isang kompletong Inner Gate, isang disipulo ng 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla. Ang kanyang talento ay dapat na handgun. Yung sword technique niya, hindi ko alam kung anong klaseng sword technique yun, at least 8th grade martial art. Thunderbolt Heavenly Thunder. Nakita ni Conrad na siya ay dehado, ang kaharian ni Lance ay mababa, ngunit siya ay lubos na nababaluktot at hindi man lang inaapi ng mga matataas na kaharian. Si Conrad ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa, siya ay isang inner door perfectionist. Ang pangalawa sa pinakamalakas sa lahat ng inner door perfectionist sa buong martial arts academy, kung matalo siya sa isang late inner door na disipulo ng pamilyang Guardian Island, anong mukha ang mayroon siya? Ding! Sinaksak ni Lance ang hawakan ng espada ni Conrad, bagaman ang kaharian ni Conrad ay isang antas na mas mataas, hindi niya kayang gamitin ang kalamangan ng kanyang mataas na kaharian kahit kaunti laban sa gayong nababaluktot na mga maniobra ni Lance. Bang! Sinamantala ni Lance ang pagkakataon at binaril ang isang paa sa espada ni Conrad, nawala ng kontrol si Conrad sa kanyang katawan at nahulog mula sa bubong patungo sa lupa, at nang bumagsak siya sa lupa, ang espada ni Lance ay umindayog. Si Kang Long ay tumama. Ang tila isang meteor-like sword na si Chi ay sumabog sa dibdib ni Conrad, at si Conrad ay bumilis na bumagsak sa lupa. Poof! Marahas na iniluwa ni Conrad ang isang subo ng dugo at bumagsak ang kanyang dibdib. Ang huling Kanglong strike ni Lance ay direktang napilayan si Conrad, at natatakot ako na hindi ito gagaling ng walang kamay ng 8th grade healer. Walang pakialam na sinabi ni Lance, "Conrad, napilayan ka, ito ang henerasyong humipo sa aking babae." Price, ikaw Martial Academy, kahit sino pa ang manggahas na hawakan ng aking babae ay magiging kapareho ni Conrad. Sa oras na ito na bigla ang lahat, natalo na ng yumaong Inner Gate ang kompletong Inner Gate, ganoon ba talaga ka-ungodly ang mga disipulo ng 4 na Island Guardian families? Sa katunayan, mali sila, ang mga disipulo ng 4 Great Island Guardian families ay hindi. Napakasama ng loob, si Lance lang. Si Conrad ay umubo ng marahas at natagpuan ang isang masa ng durog na laman na umuubo mula sa kanyang lalamunan. Baga ito. Nakita ni Conrad na ang kanyang mga baga ay nabasag ni Lance at inubo niya ito, at natakot siyang tumingin kay Lance. Si Elsa ay tumingin kay Lance nang may pinanibik, at ang lakas ng isang taunang Dark Warrior ay nagpa-refresh sa kanyang kaalaman muli. Sakto namang natigilan ang lahat, biglang may lumabas na boses.
Ang isang alagad ng Guardian Island family ay hindi naman masyadong mayabang para masaktan ang isang tao sa ating bakuran. Agad na tumingin ang lahat kung saan nanggaling ang boses, isang lalaki ang lumipad patungo kay Lance, naglabas ng babala habang siya ay lumilipad, at sa wakas ay lumapag ng 10 metro ang layo sa harap ni Lance. "Sino ka?" tanong ni Lance. "Ang pangalan ko ay Song Bat-ian, ako ay pansamantalang nireranggo bilang isa sa Inner Door Completion Ranking ng Martial Academy." Talagang nasasabik ang lahat na makitang lumitaw ang unang ranggo na eksperto ng Inner Door Completion Ranking, at sa Genius Restaurant din sa sandaling ito, si Conrad ay natalo lang ng mga disipulo ng 4 na island protecting families at labis na nagalit. "Song Botan, maghayganti kay Conrad!" sigaw ng maraming estudyante. Toloy ng mga disipulo ng pamilyang tagapagtanggol ng isla. Hindi pinansin ni Song Bat-ian ang sumisigaw ng mga estudyante at tinitigan si Lance, na talagang medyo maingat dahil natalo ni Lance si Conrad, na pumangalawa sa listahan ng mga natapos, hanggang sa mamatay, isang lakas na kailangan niya. Sa simula ay ayaw niyang lumabas at makipag-away kay Lance, ngunit siya ang numero 1 sa listahan ng pagkumpleto, at siya ay nag-cosign kahapon, lahat ay lihim na nanunood sa kanya kahit na hindi siya. Sabihin mo, kaya kung hindi siya kusang lumabas, tiyak na hindi siya makakalagpas. Kaya, nagkusa si Song Botan na lumabas. Malamig ang mga mata ni Lance habang nakatingin kay Song Botan at nagtanong, "Maaaring gusto mo rin akong labanan?" Ngumuso si Song Bat-ian, isang pagkatalo ng Dark Warrior, "Ikaw ay disipulo ng 4 na Great Island Guardian families, kung hindi ka mananatili sa dapat mong puntahan, ano ang silbi ng pagpunta sa aming Martial Forest Academy upang magpanggap na isang laban?" Sabi ni Lance, "Kung hindi binubuli ng mga tao ng Martial Academy mo ang babae ko, bakit kailangan kong magpakita rito? Iyong babae." Isang pagkatalo ng Dark Warrior, "Ito ang Martial Arts Academy, maaaring wala ng babae ang iyong Island Protector family, anong klaseng mga babae ang pinupulot mo sa aming lugar?" Ngumisi si Lance, "Mas gusto ko, ano ang ginagawa mo sa akin?" Ngumisi din si Song Botan, "Kung darating ka ngayon, hindi kita hahayaang umalis ng ganoon kadali, binugbog at lumpo mo si Conrad, makukuha ko ang hustisya para sa kanya sa bagay na ito. Dahil gusto mong lumaban, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Itinaas ni Lance ang kanyang espada at sinabi. Sa sandaling ito, si Song Bat-ian ay lihim na nagdramble ng kaunting lakas at sinabi sa loob, "Song Bat-ian, kailangan mong talunin siya, si Conrad ay natalo na, at ngayon ang pinakamalakas na tao sa buong Inner Door Perfection Ranking ng Martial Arts Academy ay ako, lahat ay nanunood sa akin, at kahit palihim ay marami rin sigurong berong nanunood, kailangan kong manalo, kung hindi, mapapahiya ang buong akademya ngayon. Ako ang numero 1 eksperto ng Martial Arts Academy, ang Inner Door Perfection, ngunit kaya ko, hindi ko pa natalo ang yumaong Inner Door ng Guardian Island family. Hindi kailanman. 475. Pagkatapos sabihin iyon, ang dantian ni Song Botan ay bumangon at ang kanyang panloob na enerhiya ay lumundag, ibinuhos ito sa stick sa kanyang kanang kamay, siya ay isang estudyante ng stick magic at ang stick ay ang kanyang sandata. Buzz! Ang stick ni Song Bat-ian ay nagbuga ng muffled sound na hindi gumagalaw, kitang-kita kung gaano kalakas ang internal energy na napasok sa stick, parang itinaya na niya ang kanyang buhay para manalo, wala siyang paraan. Roll sweep the Central Plains. Sa isang kisap mata, winalis ni Song Bat-ian ang stick na may 1,000 libra ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kanyang stick ay tiyak na nagdadala ng libu-libong libra ng kapangyarihan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, ang kanyang laman ay direktang lumipad sa kabila. Gayunpaman, umiling si Lance sa pagkabigo, dahil nakita ni Lance sa isang sulyap na kahit na medyo mas malakas si Song Botan kay Conrad, hindi siya masyadong malakas, mas malakas lang iyon, walang takot para kay Tang. Lance. Bukod dito, si Lance ay nakakita ng maraming matatalas na diskarte sa stick, at ang stick technique ni Song Bat-ian ay nakita ni Lance ang isang depekto sa sandaling siya ay kumilos, at ang kapintasan ay ang pinaka nakamamatay.
Si Lance ay hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay tumitig kay Song Botan, tanging nakita niya si Song Botan isang dosenang metro ang layo mula sa kanya, ang kanyang figure ay patuloy na pumapasok. Sa sandaling ito sa hindi kalayuan, dalawang guro ang nakatayo roon, at ang bagay na ito ay natural na nakaalarma din sa ilan sa kanila. Matatalo kaya ni Song Botan ang disipulo ng Island Protector family na iyon? Hindi ko alam, pero kung hindi man lang niya matalo, wala ni isang inner circle perfection na makakatalo sa kanya, at ang aming martial academy, natatakot ako, ay mas lalo pang mamahalin ng mga alagad ng Protectorate family. Sana siya manalo. Huli na, masyadong maaga, sa bubong ng departmental cafeteria, ang 1,000-pound club na dala ni Song Botan ay nakarating na sa takong ni Lance. Ngunit hindi pa rin kumikibo si Lance, kahit wala pang kalahating metro ang layo niya, hindi pa rin kumikibo si Lance, pinayagan ba siya ni Lance na talunin siya ni Song Pat-ian? Hindi, hinihintay ni Lance ang kapintasan ni Song Pat-ian, ang kapintasan ni Song Pat-ian, si Lance ay ganap na kayang bigyan siya ng isang nakamamatay na suntok. Nang ang pamalo ni Song Bat-ian ay wala pang 30 sentimetro ang layo mula kay Lance, si Lance ay gumalaw, at si Lance ay napahagulgol, agad na itinaas ang kanyang espada at sinaksak si Song Bat-ian sa ilalim ng kilikili, habang ang malakas at libo-libong pamalo ni Song Bat-ian ay biglang huminto. Dahil walang lakas para suportahan ang kanyang pamalo na 1,000 kilo. Ang stick sa kamay ni Song Botan ay lumipad sa kanyang kamay habang sumisigaw habang ang espada ni Lance ay tumusok sa kanyang kilikili. Bang! Lumipad si Lance at sinipas si Song Pat-ian mula sa bubong hanggang sa lupa, ang damit ni Song Pat-ian ay nabahira ng pula ng sarili niyang dugo. Sa puntong ito, natahimik ang lahat. Natalo, ang numero 1 eksperto sa Inner Perfection list ng Martial Academy, muling natalo. Sa Genius Restaurant, ang mga tao ay hindi umimik, ang sarap ay tila hindi matiis, na binugbog sa mukha ng mga alagad ng Island Protection Family, na nasa huling yugto pa lamang ng Inner Gate. Sa hindi kalayuan, ang dalawang guro na kakadating lang doon ay natigilan din ng ilang dosenang segundo bago bumantong hininga, too ironic, as a teacher of the Martial Arts Academy's Archery Department, nahihiya na ako sa sarili ko. As much as I hate to admit it, that Dark Warrior is really strong, worthy of being a disciple of the Guardian Island family. Tumingin si Lance kay Song Botan sa lupa, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig at bumantong hininga, Hallowed Martial Academy, ang numero 1 eksperto sa Inner Perfection ranking, sa totoo lang ay napaka-vulnerable, talagang nakakapagpabukas ito ng mata para sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Lance, naramdaman ng lahat na nag-iinit ang kanilang mga mukha, na hinahamak, ngunit wala silang mga salita para pabulaanan ito kahit kaunti. Sa kasamaang palad, hindi alam ng lahat na ang isang ito ay natalo. Si Dark Warrior, na simpleng disipulo ng 4 Great Island Guardian families, ay si Lance, na naging freshman champion ilang araw na ang nakakaraan. Kung alam ng lahat na si Lance, na ilang beses lang naging new student champion. Araw na nakalipas, ay natalo ang numero 1 eksperto sa ikalawang taon na Inner Door Completion List, hindi nila alam kung gaano sila magugulat. Sa sandaling ito, si Elsa ay walang katulad na nasa sabik na makita si Lance, naramdaman ni Elsa na parang nakapulot siya ng isang kayamanan, isang napakalakas na tao, na may napakataas na talento, ngunit siya ay talagang pinahintulutan na makilala siya, ang kanyang buhay. Talagang napakabuti kaya karapat-dapat siya ng ganoon kalakas. Tiningnan ni Elsa ang Dark Warrior sa bubong, ang kanyang pagmamahal sa Dark Warrior ay lumipad na parang gamo-gamo sa apoy, kahit na gusto ng Dark Warrior ang lahat. Mayroon siya ngayon, hindi siya magdadalawang isip. Sa Genius Restaurant, ang mga second-year senior na iyon ng Inner Gate Great Perfection ay napakasama ng hitsura sa sandaling ito. Ang Botan ay natalo na, ngunit hindi nila alam kung kikilos o hindi, kung gagawin nila, sila ay, pagkatapos ng lahat, Inner Gate Grand Perfection, dalawang kaharian na mas malakas kaysa sa iba, at sila ay pagtatawanan pa rin kung sila ay mananalo. Ngunit kung hindi, ang Martial Academy ay binubugbog sa mukha ng mga alagad ng Island Protector family sa sandaling ito, talagang mahirap panoorin.
Tulad ng pag-aatubili ng mga dakilang perfectionist sa loob ng sekta na kumilos, lumipad palabas ang isang inner sect Great Perfection student. Itong inner sect Great Perfection student, hindi siya eksperto, hindi siya niranggo sa listahan ng Great Perfection. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, huwag kang maglakas loob. Nang malapit nang umatras si Lance, isang boses ang lumabas. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo upang makita na ito ay isang estudyante ng Inner Gate Great Perfection. Dark Warrior, gusto mo bang umalis? My martial academy does not let you go so easily. The master who flew in said. Ngumuso si Lance, baka gusto mo akong iwan. Tama, nasaktan mo ang dalawang estudyante ng akademi ko, paano kita pakakawalan? Sinabi ni Lance, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong kamahalan ay dapat isa sa mga eksperto sa pinakamataas na ranggo sa Inner Gate Great Perfection list ng Martial Academy. Mali, bagamat nasa Inner Gate Great Perfection realm ako, wala man lang akong ranggo, ano ka ba, at karapat-dapat ka sa nangungunang 10 na ranggo na nakikitungo sa iyo. Ako lang ang pinakamahina sa Great Perfection. Isang pagkatalo ng Dark Warrior, iwan mo ako ng dugo. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa hindi kalayuan, tumigil ka. Nang tumingin ang lahat, dalawang guro ang lumilipad. Sabi ng isa sa mga guro, let Dark Warrior go. Teacher, nasugatan niya ang dalawang estudyante mula sa aming akademya, maaari mo ba siyang palayain? Walang gana na sabi ng estudyanteng iyon sa Inner Gate Perfection. Sige, itigil muna. Nasa late Inner Gate lang siya, at iyong dalawang estudyante na perfection level, ay mga tao ng academy namin na hindi magaling mag-aral. Sabi ng isa pang guro. Teacher, hindi ako sang-ayon sa iyo. In short, hindi ko hahayaang umalis si Dark Warrior pagkatapos mong bugbugin ang isang tao, maliban na lang kung gusto siyang tulungan ng dalawang guro. Ikaw. Og. Ang dalawang guro ay walang magawa, bilang mga guro ng akademyang ito, natural na hindi nila matulungan ang mga alagad ng Protectorate family. Ang dahilan kung bakit sila lumabas upang pigilan ito ay dahil sa pakiramdam nila na ito ay sapat na nakakahiya. Ang antas ng pagiging perpekto ay maaaring, even beat someone of the late stage, kaya mabilis nila siyang binitawan, tapos na ang usapin, at hindi na dapat ipahiya pa. Pero hindi sila pinayagan nitong perfection level student, wala na silang magagawa. Biro lang, nakakahiya din ang pagtayo dit is aso, aalis na ako. Pagkasabi nito ay nagmamadaling lumipad ang dalawang guro, ngunit hindi sila kalayo, nakamasid pa rin mula sa isang madilim na lugar sa hindi kalayuan. 476. Ang napakahusay na estudyante sa antas ng pagiging perpekto ay ngumuso kay Lance, isang pagkatalo ng Dark Warrior, alam ko lang na nasugatan mo ang dalawa sa aking mga kaklase, wala akong pakialam kung huli ka sa Inner Gate, at ako ay mahusay na perpekto, dalawang kaharian. Mas malakas kaysa sa iyo, hindi ako natatakot na masabihan ng pang-aapi ng dalawang kaharian na mas mahina, kailangan ko lang na bayaran mo ang presyo. Ang baril na nasa kamay ng mahusay na estudyante sa antas ng pagiging perpekto ay nakatutok kay Lance. Ang baril na binanggit dito ay hindi baril na ginamit ng mga sundalong pulis, kundi isang parang sibat na sandata, ganap na naiiba sa isang pistola, isang radical barrier gun, o isang sniper. Ripple. Malamig na sinabi ni Lance, sabihin ang iyong pangalan. Ang iyong kapatid, ako, ay tinatawag na Hunter. Hindi sumagot si Lance, tahimik lang na itinaas ang kanyang espada. At sa sandaling ito sa eksena, napakaraming manunood ang hindi nagpalakpakan o nasasabik, wala talagang dapat ikatuwa tungkol sa Inner Gate Great Perfection na matalo ang isang taong nasa huling yugto, at lahat ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan, kaya lahat sila ay nanood. Nang walang sabi-sabi. Ang dakilang perpektong estudyanteng iyon na tinatawag na Hunter, halatang hindi natatakot na kutsain para ay bully ang dalawang kaharian na mas mahina, hindi rin siya isang mahusay na listahan ng mga eksperto sa pagiging perpekto, huwag hayaang magbuhos ng dugo ang mga alagad ng pamilyang protektahan ng isla, talagang malungkot, pakialam kung siya ay dalawang kaharian na mas mababa. Inilipat.
Sa pagkakataong ito, unang lumipat si Lance, pagkatapos ng lahat, ito ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Sa sandaling ito ang presyon ng kaharian mula sa mag-aaral na ito ng Grand Perfection ay parang isang malaking bato kay Lance, isang antas na mas mataas sa kaharian ay talagang nakakadurog. Ang isang random na paggalaw ng isang tao ay mas mahusay kaysa sa isang paglipat ng ika-5 o ika-6 na klase ng martial arts ng ibang tao. Bukod pa, ang klase ng martial arts ng isang tao ay hindi lamang basta-bastang paggalaw. Shoo! Sinaksak ni Lance ang kanyang espada, ang espadang ito ay nasa napakaliit na anggulo. Ang hunter na iyon sa kabilang panig, sa una ay umungol lamang sa pang-aalipusta, dalawang kaharian na mas mahina at gusto pa rin siyang labanan, ito ay naghahanap lamang ng kamatayan, ngunit nang kumilos si Lance, ang kanyang mukha ay nagulat, dahil ang simpleng espada ni Lance. Ang saksak ay naging imposible para sa kanya na makita ang anumang kapintasan. Paano ito posible? Si Hunter ay natakot sa loob, sa kanyang kalamangan sa pagiging dalawang kaharian na mas mataas, anumang hakbang na kanyang ginawa ay nalampasan ang ika-5 o ika-6 na ranggo ng martial arts na galaw ng kalaban nangangahulugan ito na ang isang taong may mataas na kaharian, kahit na ang kalaban ay nagsagawa ng isang napakabanayad na pamamaraan ng espada, madali niyang makikita ito at pagkatapos ay matatalo, ngunit sa ngayon, hindi ito makita ni Hunter, kaya naman nagulat si Hunter. Sa pagharap nitong sword strike ni Lance, walang ganap na kumpiyansa si Hunter dahil hindi niya ito makita, kaya sunod-sunod siyang umatras ng ilang hakbang, baka matamaan siya ng galaw ng kalaban dahil sa kawalan ng kumpiyansa. Ang una ang kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong bersyon ng pinakabagong bersyon. Inilagay ng lahat si Hunter spray, ngunit si Hunter lamang ang nakakaalam kung gaano kay-perwisyo si Lance. Fuck! Hindi ako naniniwala na masasaktan mo ako. Walang awa si Hunter sa loob, at pinakawalan ang momentum sa kanyang katawan. Gaya ng inaasahan, sa sandaling may release ang realm momentum ni Hunter, ang espada sa kamay ni Lance ay parang idiniin ito sa isang malaking bato, at ang espada ay hindi sinasadyang lumipat sa gilid ng kalahating punto, nawawala ng 1 milimetro, nakahilig ng kalahati. 1 punto ngunit may ibang resulta. Ginamit ni Hunter ang kalamangan ng kanyang kaharian upang pindutin ang espada ni Lance upang humiling ng kalahating punto, sa wakas ay pinahintulutan ang pag-atake ni Lance na magpakita ng isang depekto. Noon lamang pinatay ni Hunter si Lance sa isang return shot. Buzz! Ang isang casual na welga mula kay Hunter ay sapat na para ikumpara sa 5th o 6th class na martial arts moves ni Lance, hindi pa banggitin na ang kanyang putok ay hindi lamang basta-bastang galaw. Ang putok ni Hunter ay diretsyong tumama kay Lance ng dibdib, at kung ito ay ibang tao, dalawang kaharian na mas mahina, walang alinlangan na ang isang putok ay sapat na upang basagin ang dibdib. Ngunit si Lance ay karapat-dapat na maging isang makaranasang tao. Dang! Nanginginig ang espada ni Lance at nag-adjust sa oras upang maputol ang pagkakataon ng may puwersa, at ang espada ay pumulupot sa baril ni Hunter nang hindi nagtagal. Bagamat ang kanyang kaharian ay dalawang antas na mas malakas, ang pangunawa ni Lance sa espada ay hindi talaga maihahambing sa kay Hunter, at ang bentahe sa kaharian ni Hunter, bagamat mahusay, ay hindi sapat upang magdala ng labis na presyon kay Lance. Hindi inaasahan ni Hunter na napakalakas ni Lance at agad na nataranta, nang ang espadang ipinulupot ni Lance sa kanyang baril ay agad na nalampasan ang dibdib ni Hunter at pagkatapos ay sinaksak sa likod. Si Hunter ay biglang parang nabutas na lobo, at ang momentum na pumuno sa kanya ng pang-aapi ay nawala. Ang dalawa sa kanila ay nakatayong hindi gumagalaw sa bubong, ang dugo ay bumabagsak sa kahabaan ng pondiya ni Hunter sa may kintab na mga tile ng bubong, ang mukha ni Hunter ay puno ng hindi makapaniwala. Lahat ng nakapaligid na audience ay mukhang hindi makapaniwala at nanlamig doon na hindi makapaniwala. Inakala na si Hunter ay hindi natatakot na kutsain dahil sa pananalig sa malakas at palampasin ang mahihina at paghampas upang turuan ng leksyon ang mga disipulo ng Island Protector family, ngunit hindi inaasahan na ang magiging resulta ay si Hunter ay mabutas. Ang dibdib na may espada. Ngumuso si Lance, kahit na ipinagpalagay mo na pinapaalis mo ako ng dugo, sa tingin mo ay hindi mo kaya.
Pagkatapos sabihin iyon, marahang tinulak ni Lance ang ulo ni Hunter, nahulog si Hunter at gumulong sa bubong hanggang sa lupa, buti na lang at isang palapag lang ang department cafeteria na ito. Si Hunter ay hindi madaling namatay, siya ay malubhang nasugatan, kahit na siya ay tinusok ng isang espada sa dibdib, ngunit ito ay ang Martial Arts Academy, may mga manggagamot na naroroon, hindi siya maaaring mamatay, isang random na 6 o 7. Great healer ang makakapagpagaling sa kanya. Ang lahat ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala, anong klaseng tao ito, isang late stage na inner gate natalo pa niya ang inner gate great perfection, kahit na si Hunter ay isang napaka-ordinaryong inner gate great perfection. Isang disipulo ng Protectorate Island family, kailangan ba talaga niya maging napakasama? Sa katunayan, maaaring mas madaling makitungo ni Lance kay Hunter ngayon, kailangan lang itong gamitin ni Lance kasabay ng Ghost Will Duel, pagkatapos ay mahuhulog si Hunter sa loob ng ilang segundo, ngunit ang Ghost Will Duel ay isang martial art na ginamit ni Lance sa kanyang tunay na kapasidad, kaya hindi ito ginamit ni Lance kasabay nito, kung hindi, mas malakas sana si Lance. Dagdag pa rito, hindi ginamit ang self-created martial art ni Lance, ang Yin Yang Finger. Alinman. Ang Yin Yang Finger ay masyadong nakakaubos ng panloob na enerhiya, at ang paggamit nito minsan ay naubos ang hindi bababa sa 1/4 ng panloob na enerhiya upang harapin ang isang hunter, at hindi na kailangan ni Lance na gamitin ang Yin Yang Finger, maliban kung siya ay nakatagpo ng napakalakas na kalaban. Sa makatuwid, ang tunay na kapangyarihang panlaban ni Lance ay tinatayang kayang lumaban sa nangungunang 10 ng Great Perfection Ranking, syempre, na tumutukoy sa Great Perfection Ranking ng Martial Academy, kung ito ay ang Great Perfection level na mga henyo ng 4 na pangunahing isla. Proteksyon ng mga pamilya, hindi ito kilala, pagkatapos ng lahat, kung mas malakas ang talento, mas maliit ang puwang, at ito ay depende sa individual. Tumagal ng ilang 10 segundo bago bumalik sa katinoan ang eksena, at isang healing student ang umakyat upang tulungan si Hunter na pigilan ang pagdurugo. Lahat ng mga estudyante ng Martial Arts Academy ay nahiya sa sandaling ito, kahit na ang mga estudyante ng Great Perfection ay natalo, 3 sunod-sunod na nasugatan pakiramdam na hindi makababa ng stage. Tumayo si Lance sa rooftop at sinabing may napakalungkot na tingin, sino pa ba ang hindi kumbinsido? Habang narito pa ako, huwag mag-atubiling pumunta. Dagdag pa rito, same time kong ipinapahayag na kung sino man ang maglalakas loob na ay bully muli si Elsa. Sa hinaharap, hindi na magiging ganito kagalit ang aking Dark Warrior ngayon, at sana ay maalala iyon ng lahat ng estudyante ng Martial Arts Academy. 477. Nang marinig ni Elsa ang mga salita ng Dark Warrior, muli siyang naantig, ang kanyang puso ay tila walang katulad na matamis at masaya, sa ngayon ay gusto niya talagang sumigaw, Dark Warrior, mahal na mahal kita. Sa sandaling naisip ni Lance na walang lalabas muli, ngunit sa kanyang pagtataka, isa pang malakas na lalaki mula sa inner gate ang lumipad papasok. Sandali! Sigaw ng malakas na lalaking iyon sa inner gate Great Perfection. Nagulat ang lahat nang makita nila itong inner gate Great Perfection Strongman. Oh my God, siya pala. Barry. Ang ika-10 ranggo na Barry ng inner gate Great Perfection Ranking. Bakit siya lumabas, di ba? Gusto niyang iwanan ang isang pagkatalo. Sa gitna ng pagkagulat ng lahat, si Barry ay lumipad pababa sa bubong ng cafeteria ng departamento, 2 laban sa 2 kasama si Lance. Sa Genius Restaurant, labis ding nagulat ang lahat nang makitang lumitaw si Barry. Ang malakas na tao ay nireranggo sa ika-10 sa Inner Gate Great Perfection Ranking, ang malakas na tao na nanalo sa nangungunang 10 sa freshman competition noong nakaraang taon, gusto ba niyang makipaglaban sa isang natalo si Dark Warrior na 2 kaharian na mas mahina kaysa sa kanya? Kahit na manalo siya, hindi siya magkakaroon ng kahit katiting na kaluwalhatian, ngunit kung natalo siya, o kung matatalo lang siya ng kalahating galaw, kung gayon siya ay magiging name sweeping. Tiningnan ni Lance si Barry na iyon at walang pakialam na nagtanong, meron pang ang iba dyan, well, iulat mo ang iyong pangalan. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro.
Ang hamak kong pangalan na Barry, ika-10 sa Inner Grade Perfection ranking ng Martial Academy, gusto kong malaman kung talagang napakalakas ng master stroke ng iyong kamahalan. Ipapaalam ko sa iyo. Isang pagkatalo sa Dark Warrior, bagamat hindi marangal para sa akin na manalo laban sa iyo, ngunit ako, si Barry, ay nais pa ring manalo laban sa iyo. Kung matalo ka, hindi ka pinapayagang tumuntong sa aking Martial Arts Academy mula ngayon. Sige, maglakas loob ka ba? Hindi. Umiling si Lance Damon. Ano, natatakot ka ba? Mayroon pa bang ibang tao sa Martial Arts Academy mo na maaari kong katakutin? Isa pa lang ang gusto ko, kung hindi ako mananalo laban sa iyo sa loob ng 30 segundo, hindi na ako muling tatantong sa Martial Arts Academy. Ano? Nanginginig ang katawan ni Barry, ang pagkatalo ni Dark Warrior ay napakayabang, nagbigay ito sa kanya ng inis na wala na siyang mapaglalabasan ng galit, ngunit talagang dinagdagan pa niya ng 30 segundo ang mga kondisyong sinabi niya, hindi ba nilalagay siya sa kanyang mga mata? Medyo maputi ang mukha ni Barry sa galit. Ang mga salita ni Lance ay nagpagalit sa lahat ng madla. Sa orihinal, napakaraming manunood na hindi nag-cheer para kay Barry, dahil ang pang-aapi sa isang mahinang dalawang kaharian ay hindi dapat ipagmalaki, ngunit nang makitang mayabang na natalo ni Lance si Barry sa loob ng 30 segundo, biglang, lahat ng taong nagbabayad ang atensyon sa bagay na ito sa buong Martial Arts Academy ay lumundag na parang aso na naapakan ang buntot. Sa hindi kalayuan, ang dalawang guro na palihim na nagmamasid ay hindi napigil ang magmukhang medyo galit din, at hindi napigil ang mapaungol, mayabang na ganito, masyadong mapanghamon, huli na siya sa inner gate, maaaring can't even resist the 10th of my academy's great perfection for 30 seconds. It's really pissing me off. Maraming mga estudyante sa eksena ang sumigaw, Barry, bugbugin mo siya. Ano ba, 30 segundong sinusubukang talunin ka, sa pag-aakalang ikaw ay mula sa Guardian Island family, ikaw ay mayabang bilang impyerno. Kinagat ni Barry ang kanyang mga ngipin at ngumisi, isang pagkatalo ng Dark Warrior, na sinabi mo lang ay nagdulot na sa akin ng matinding galit sa iyo. Naiinis na sinabi ni Lance, ano ang magagawa mo, lumapit ka lang, kung hindi ka matatalo sa loob ng 30 segundo, hindi na ako muling tatango sa iyong akademya, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga salita. Good. Mabilis na si Barry mula sa likuran. Kumuha si Up ng isang kahon na gawa sa kahoy at naglabas ng 2 top grade na maikling espada na gawa sa bakal, mga 60 sentimetro ang haba, isa sa bawat kaliwa at kanang kamay. Dark Warrior, bagsakan mo ako, 30 segundo pa, bibigyan kita ng 30 minuto kaya ano. Pagkasabi nun, umakyat si Barry sa isang arrow step. Dang. Dalawang maiikling espada sa kanyang mga kamay, na magkahawak sa isa't isa, ay naglabas ng dangdang tunog ng gintong bakal, na parang gintong sinulid na hindi tinatagusan ng hangin. Tumaas ang kilay ni Lance, tunay na karapat-dapat na maging isang mahusay na tagumpay, ang momentum ng kaharian sa kanyang katawan ay sapat na upang durugan ang isang ordinaryong tao hanggang mamatay, para sa dalawang maiikling espada ni Barry, kahit na hawak niya ang mga ito kahit na hindi malalampasan. Nahanap ni Lance ang kanyang kapintasan, na 3 pulgada mula sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na malapit sa kanyang dantian, marahil dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang maiikling espada ng napakabilis, kaya nagdulot ito ng kakulangan ng lakas ng braso ng atleta, na nag-iiwan ng nakanganga. Gayunpaman, kahit na ito ay isang breaking point, ito ay tiyak na hindi mahawakan ng isang tao na hindi sapat ang lakas. Ngunit ito ay hindi mahirap para kay Lance, si Lance ay napagtanto na may isang espada sa kanyang puso, at bawat galaw ay isang espada, hindi mahirap tusukin ang kanyang may depektong punto. Sa kasamaang palad, hindi ito kasing dali ng inaakala ni Lance, dahil si Barry ay pagkatapos ng lahat ng 2 kaharian na mas mataas kaysa sa kanya, na parang 2 bundok ang bumabagsak. Sa kanya, mahirap para kay Lance na gamitin ang kanyang espada dahil sa pagkakaiba ng mga kaharian. Swoosh! Huminto na ngayon si Lance sa pag-iisip tungkol dito at kaagad na sumugod, ang kanyang espada ay umuusad sa kanyang harapan.
Ang ikasyam na baitang martial art ng Descending Dragon Sword na naging dahilan upang si Lance ay masyadong disadvantage na ang ganoong mataas na antas ng martial art ay hindi man lang mapakinabangan ito, ang kaharian ng unang elemento na magpapasya kung sino ang mananalo. Nakaharap na ni Lance si Barry, at silang dalawa ay nagpalitan ng mga skirmishers. Sa ngayon, naramdaman ni Barry na ang espada ni Lance ay isang anino lamang, at siya ay magiging mahina kung hindi niya pipilitin ang momentum ng kanyang kaharian. Heavens! Si Barry ay natakot sa loob, ito ay kakilakilabot. Si Lance ay walang oras na mag-aksaya ng mas maraming oras kay Barry, kung sasabihin niya ang 30 segundo, kailangan niyang 30 segundo. Kaya, naghanda si Lance na gamitin ang yin yang finger. Sa susunod na sandali, gaano man kalakas at hindi nababasag ang maikling espada ni Barry, mabangis na itinuro ni Lance ang kanyang daliri. Swoosh dang! Sa isang nakakatalim na tunog, ang yin yang finger ni Lance ay bumaril sa maikling espada ni Barry na parang bala mula sa isang sniper rifle. Crack! Sabay-sabay na pumutok ang maikling espada ni Barry, at sa parehong oras, ang hindi magagapi na enerhiya ng yin yang finger ay parang bala pa rin, na tumusok sa dibdib ni Barry, at ang katawan ni Barry ay tumigil doon, hindi gumagalaw. Na para bang sa paggalaw, ang kanyang katawan ay lilipad sa hangin. Sa harap ng daliri ni Lance na yin yang, si Barry ay masasabing, vulnerable. Ang China sadyang hindi mapaglabanan, kahit isang tansong pader ay hindi ito mapigilan. Gayunpaman, malaki rin ang binayaran ni Lance, ang panloob na lakas ng kanyang katawan ay nabawasan ng 1/3 sa isang pagkakataon, kaya medyo maputi ang mukha ni Lance. Mas nakakakonsumo kaysa sa Ghost Will Duel kadalasan. Matagal nang nanahimik ang eksena, hindi makapaniwala na talagang natalo si Barry sa loob ng wala pang 30 segundo. Sa totoo lang, natatakot ako na ito ay 10 segundo lamang, marahil wala pang 10 segundo. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nag-abala upang sukatin ang bilang ng mga segundo. Itinulak ni Lance si Barry, at si Barry ay gumulong palabas ng bubong. Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang panloob na lakas ng kanyang buong katawan ay biglang nabawasan ng 1/3, at ang kanyang katawan ay naramdaman din na walang laman, tulad ng isang lobo na nagpatalsik sa 3 bahagi ng hangin nito. Sa sandaling ito, ang panloob na puwersa ay nabawasan ng husto. Ang lakas ay tiyak na mababawasan din ng husto, si Lance ay hindi handang lumaban muli ay halatang lubos siyang natalo, gayunpaman, napatunayan ang isang bagay, ang panloob na pinto ay kumpleto, kaya niyang lumaban, kahit na ang pinakamalakas ay lumabas. 478. Sinabi ni Lance, sana matindaan ninyo itong lahat, kung may manggahas na mga api muli kay Elsa, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, Palm. Pagkatapos sabihin iyon, naghanda si Lance na umatras. Dark Warrior. Lumipad si Elsa sa bubong. Tumingin sa kanya si Lance, sa sandaling ito, kung iiwan lang niya si Elsa para mag-isa, natatakot ako na hindi ito sapat na mapanghikayat. Walang magawa, agad na niyakap ni Lance ang baywang ni Elsa at binuhat si Elsa para lumipad sa malayo. At ngayon sa eksena, lahat ay tumingin sa nasugatan na si Barry, at labis na nabigla upang malaman kung ano ang sasabihin. Si Elsa ay nakahiga sa katawan ni Lance, na puno ng tamis at kaligayahan. Mabilis na umalis si Lance sa hanay ng Martial Arts Academy, tinitiyak na walang tao sa paligid bago huminto sa isang kagubatan. Binitawan ni Lance si Elsa. Captain Shu. Tawag ni Lance. Nagalit si Elsa, tinatawag mo pa rin akong Captain Shu. Anong tawag sa'yo niyan? Di ba tinawag mo lang akong babae mo in public? Call me Michelle. Ito. Gusto mo pa bang tumakas? Kung ayaw mo sa akin, bakit ka sa tuwing may problema ako? Kung gusto mo ako, bakit hindi ka na lang maging tapat, Dark Warrior? Sabay tayo, mahal kita, mahal na mahal kita. Nang si Lance ay nahaharap sa matinding pagnanasa para kay Elsa, sinabi niya, napakapangit ko, hindi ako karapat-dapat para sa iyo. Hindi ako naniniwalang pangit ka, noong nasa London City ka, sinabi mo sa sarili mo na kahit schoolgirl level ka lang. Elsa daw.
Sa loob-loob na sinabi ni Lance, sige, tatanggalin ko lang ang maskara ko, baka hindi niya magustuhan kapag nakita niya ang totoong mukha ko. Elsa, nagsisinungaling ako sa'yo, gusto ko lang mag-iwan ng magandang impresyon sa isip mo, kaya nagsinungaling ako sa'yo na hindi ako pangit. Kaya ko nang tanggalin ang maskara ko, at kung matatanggap mo pa rin pagkatapos. Nakikita kung ano talaga ang hitsura ko, pagkatapos ay pag-uusapan natin ang lahat. Mabuti. Agad na hinubad ni Lance ang kanyang itim na maskara, inihayag ang hitsura ng balat ng tao. Unang pagkakataon ni Elsa na makita ang totoong mukha ng taunang Dark Warrior, talagang nakakadismaya itong tingnan. Nako, ngayon nakita mo na ang tunay kong mukha, hindi ba napaka-typical ng hanging mukha, kaya ang pag-ibig ay hindi umaasa sa imahinasyon, ang ako na naisip mo ay tiyak na hindi ko mukha, tama. Kahit na kasing gwapo ni Lance. Pero sa kasamaang palad, ganito ang totoong mukha ko, naglalakas loob ka pa bang magustuhan? Sabi ni Lance. Biglang tumalon si Elsa sa mga bisig ni Lance. Captain Shu, anong ginagawa mo? Ang pangit ko, bakit mo pa ako sinuntok? Niyakap ni Elsa si Lance at ngumiti, tinatawag pa rin akong Captain Shu, hindi ko gustong marinig ito, gusto kong tawagin mo akong Elsa, o mahal. Hindi mo nakikita na napakapangit ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Lance, si Elsa ba ay may aesthetically challenged at matatanggap ba niya ang pagiging sobrang pangit? Sa paningin ko, gwapo ka, mas gwapo kay Lance Damon. Mayroon ka bang problema sa aesthetic? Inihahambing pa rin ako sa gwapong lalaking iyon na si Lance, kung kasing gwapo ako ni Lance, nagkusa na sana ako na habulin ka pabalik sa London City, hindi ko na kailangang makaramdam ng kababaan. Ganoon ba talaga kaimportante ang pagiging gwapo? I don't mind, Dark Warrior. Magkatuluyan tayo, ayaw mo bang umibig? Si Lance ay napunit sa ngayon. Akala niya ay nakita ni Elsa kung gaano siya kapangit. Mukhang, siguradong hindi magugustuhan, ngunit hindi ko inaasahan na walang pakialam si Elsa. Ngayon, si Lance ay tila hindi na makahanap ng dahilan para tanggihan pa si Elsa kung ano ang gagawin. Ang pinaka-inferioridad mo ay ang itsura mo, pero wala akong pakialam sa itsura mo, ano pa ba ang hindi mo mabitawan, maliban na lang kung ayaw mo sa akin. Pero kung hindi mo ako gusto. Bakit ba lagi mo akong pinapansin, idineklara mo na akong babae mo at dinala sa publiko, napaka-irresponsible mo ba? Nagpupumiglas si Tarugo sa loob. Paano naging ganito, pilitin mo ako? Wala lang. Walang babalikan, kaya kinailangan ni Lance na sabihin, okay. Talaga, girlfriend mo na ako. Manam. Nahihirapang tumango si Lance at sinabi sa kanyang puso, Sally wala rin talaga akong mahanap na dahilan para tumanggi Agad na umiyak si Elsa at muling isinubsob ang sarili sa mga bisig ni Lance. Anong iniiyak mo, ha? I'm so excited. We're finally together. I finally have a boyfriend. What do you mean finally? With your condition, how many boyfriends would take to not have one? Pero wala sa kanila ang gusto ko. Si Lance ay sadyang nagtanong, ang Lance na iyon, siya ay gwapo, magandang ugali, malakas na talento, isang talento, medyo magaling. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, paano siya at ako. Lance, bagamat napakatalino rin niya, ay hindi ko type, sabi ni Elsa. Hindi mo ba type? Hindi nakaimik si Lance, kung nabuksan niya ang kanyang balat ng tao ngayon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ni Elsa, hindi ito ang tipo na gusto mo, kung gayon bakit ka pa niyayakap ng mga tao? Well, nagkita na rin kami sa London City, wala kaming feeling sa kanya, tsaka may mga girlfriend na ang mga tao, very good friends kami ng girlfriend niya, huwag kang magsasabi ng ganyan in the future, hayaan mo si Brown. Masama ang narinig ni Sally, magiging deadlock ang relasyon natin. Malungkot na sabi ni Elsa. Bakit wala kang nararamdaman para kay Lance? Tanong ni Lance. It's just no feeling anyway, feeling is such an elusive thing, tsaka na-in-love ako sa'yo nung nasa London City ako, bakit ako magkakaroon ng feeling sa ibang lalaki? Sige. Ngumiti si Lance at niyakap si Elsa gamit ang kanyang likod na kamay.
Si Elsa ay walang katulad na kasiyahan nang makitang si Lance ay nagkusa na yakapin siya. Ang katawan ni Elsa ay talagang napakabuti, naramdaman ni Lance na ang dibdib ni Elsa ay nakadikit sa kanyang katawan, napakalaki at malambot, ang kanyang katawan ay nagbuga ng mabangis na dugo na kumukulo na hininga, si Lance ay medyo hindi napigilan na mawala ng kontrol. Kaagad na binitawan ni Lance si Elsa, tumingin sa kanya saglit, hindi pa rin ipinahayag ni Lance ang kanyang tunay na mukha. Kakasabi lang ni Elsa na hindi siya ginalaw ni Lance, hindi ito ang susi, ngunit ang pagkakakilanlan ng kasintahan ni Sally. Hindi niya ninakaw ang kasintahan ng kanyang kaibigan, kung alam niyang ang talunin ng Dark Warrior ay si Lance, tiyak na madidismaya siya, at maaari ring bumagsak ang relasyon, ngunit agad ding natapos. Sa paulit-ulit na pag-iisip, hindi ibinubunyag ni Lance ang kanyang tunay na mukha sa ngayon, hindi alam ni Lance kung ano ang kinakatakutan niya, hindi ba mas mabuting matapos na agad ang pakiramdam na ito. Marahil, sa loob ng kanyang puso, si Lance ay humihiling din na ipagpatuloy ang relasyong ito kay Elsa. Maaari lang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Hindi mo man lang sinabi sa akin kung ano ang tunay mong pangalan. Malungkot na sabi ni Elsa. Totoong pangalan, ha? Ang tunay kong pangalan ay Dark Warrior. 479. Ang Dark Warrior. May apelyido ba? Siyempre, bihira lang. Kung gayon, wala kang pamilya. Hindi. Mag-isa. Then my family will be your family from now on, okay? Oh, let's talk about the future in the future. Well, it's time for me to return to the Protectorate family. Malapit na. Matagal na akong lumabas, oras na para bumalik. Give me another hug, okay? Sige. Muli silang nagyakapan ng habang panahon sa kakahuyan bago sila naghiwalay, tumingin si Elsa kay Lance ng buong pagmamahal at nagtanong, Dark Warrior, kailan kita makikitang muli? Ewan ko ba, natural na lalapit ako sa'yo pag may time, okay? Paalam. Lumipad pataas si Lance, at pinanood ni Elsa na puno ng pag-aatubili ang mga mata habang si Lance ay nawala sa malayo. Hindi huminto si Lance hanggang sa hindi na siya makita ni Elsa, at mabilis na pinalitan ang kanyang maskara at damit panggabing upang maibalik ang kanyang pagkakakilanlan na Lance. Pagkatapos ay kinailangan ni Lance na bumalik sa Martial Arts Academy. Pabalik na lang si Lance sa pasukan ng Martial Arts Academy nang makasalubong niya si Elsa, nakababalik lang. Hey, Elsa. Abala na bati ni Lance. Lance, anong ginagawa mo dito? Nagpunta ako sa bundok para magsanay ng martial arts, madalas akong dumaan sa lugar na ito, bakit ka nandito? Tanong ni Lance. Wala nga pala, I treat kita ng hapunan ngayong gabi, sumama ka sa amin. Namula si Elsa at sinabing. Bakit bigla kang nag-iimbite ng mga bisita? May maganda ba? Tanong ni Lance. Just remember to come tonight, huwag ka ng maraming tanong, sige, babalik ako sa sword department, see you tonight. Oh, see you tonight. Si Elsa ay hindi gaanong nakikipag-usap kay Lance at ang kanyang tono ay hindi kasing lambot noong kausapin niya ang Dark Warrior, na maliwanag, kung kakausapin din niya ng mahina si Lance, siya ay paghihinalaan na nagnakaw ng isang tao. Boyfriend ng iba, at natural na masama para kay Sally na makita. Hapon na nang dumating si Lance sa healing department. Narinig mo ba? Isang malaking kaganapan ang nangyari sa tanghali, isang disipulo ng Island Protector family, na nasa huling yugto pa lamang ng Inner Gate, ang tinalo ang senior ng Inner Gate ng aming akademya, ang disipulo ng Island Protector family ay masyadong malakas. Pagdating niya sa kanyang klase, narinig ni Lance ang maraming estudyante na tinatalakay ang bagay na ito, hindi inaasahan na ito ay kakalat sa buong Martial Arts Academy sa isang iglap. Sayang, ang ating Martial Academy ay naging mahina na sa paningin ng 4 na Island Guardian families, at ngayon ay natatakot ako na baka lalo tayong hamakin ng mga tao. Ito ay talagang isang magandang kahihiyan, ngunit saan kaya, ang mga disipulo ng 4 na Great Island Guardian families ay malakas na, ngunit hindi ko lang inaasahan na ito ay napakalakas. Nag-uusap ang mga estudyante sa klase.
Sinabi ni Chloe kay Lance, narinig mo na ba ang tungkol dito? Narinig ko. Tumango si Lance. Ang disipulo ng Island Protector family na iyon ay galing din sa late Innergate, talagang malakas. Ngumiti si Lance, oo, galing din ako sa late Innergate, ang pagkakaiba Kung aawayin mo ba yung lalaking yun, mabubusog ka ba? Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. I don't know about that, but I'm not so easily spiked, and I'd really like to meet him sometime. Well, saan ka nagpunta kaninang umaga? Pagsasanay ng martial arts. Pero hindi kita nakita sa usual martial arts practice place mo. Nagpa-practice ka ng martial arts sa ibang lugar ngayon, kaya hindi mo na ako iisipin buong umaga. Medyo pabiro na tanong ni Lance. Gayunpaman, tumango si Chloe, oo. Tumibok ang puso ni Lance, pagkatapos ay hey, ano ang gustong maging prangka ni Chloe? Mabilis na lumipas ang hapon, at maagang pumunta si Lance sa sword department bago matapos ang klase upang sunduin si Sally mula sa paaralan. Sa sandaling ito, si Elsa at dalawang elder ay nakaupo sa isang partikular na leisure pavilion sa sword law department. Ang mga elder ng pamilya ni Elsa ay dumating sa Martial Arts Academy, at tila may kaugnayan ito kay Lance. Elsa, ang totoo? Ang pangunahing layunin ng pagpunta nating dalawa dito ay hanapin si Lance. Si Lance ay isang pambihirang talento, ang ating pamilya Shu ay masyadong kulang sa talento, at ikaw ay hindi pa kasal hanggang ngayon. Sa puntong ito, tila may nahulaan si Elsa. Imposible. Agad na tumanggi si Elsa. Elsa, ito ang desisyon ng pamilya. Ang pamilya ay nagpadala sa amin pareho dito ng eksakto sa pag-asang makapagpakasal kami ni Lance. Si Lance ay ang inabandonang anak ng pamilyang Damon. Ayon sa aming investigasyon, ang posibilidad na bumalik si Lance sa pamilyang Damon ay napakababa, kaya kung si Lance ay handang makipag-asawa sa iyo, kung gayon ito ay direktang katumbas ng isang door-to-door na manugang para sa aming pamilyang Shu. Sabi ko imposible. Iritadong sabi ni Elsa. Hindi sa iyo ang imposible, nasa Lance ito, at hindi lang ang pamilya naming Shu ang gustong magpakasal kay Lance, kaya hindi mo kailangang kabahan ngayon. Kung si Lance ay hindi willing, it's useless even if you are. We'll go talk to Lance later, let's hope he willing. Walang ibang sinabi si Elsa, hindi niya talaga inaasahan na bigla na lang siyang gustong ipakasal ng pamilya kay Lance. May boyfriend na siya, tsaka may girlfriend din si Lance, wala siyang sasabihin. Para sirain ang relasyon nila ni Sally. Sinabi ni Elsa, dalawang nakakatandang tiyuhin, para sabihin sa iyo ang totoo, mayroon akong kasintahan. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Okay lang magka-boyfriend, pero huwag mong galawin ang totoong nararamdaman mo, hindi ka makakagawa ng sarili mong desisyon tungkol sa kasal mo, maliban na lang kung malakas ka para gumawa ng sarili mong desisyon sa kinabukasan. Sabi ng isa sa mga matatanda, sa pangkalahatan, walang pamilya ang pipigil sa kanilang mga anak na umibig sa labas, ngunit ang pag-ibig na kanilang iniibig ay hindi sinasang-ayunan ng pamilya, kaya kapag inayos ng pamilya ang kanilang kasal sa hinaharap, dapat silang kumilos at tanggapin ang mga kaayusan ng pamilya, at ang pag-ibig na iniibig nila sa labas ay para lamang nilang paglaruan sa pinakamahusay na paraan. Sinabi ni Elsa, boyfriend ko, disipulo siya ng 4 na Island Guardian families, sana suportahan niyo ako. Sige. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling ka sa amin o hindi, kung mayroon ngang isang disipulo mula sa isa sa 4 na Great Island Guardian families at ang kanyang talento ay naaprubahan ng pamilya, kung gayon ay mainam na suportahan ka. Ngayon kami, hahanapin si Lance, at kung payag si Lance, tapos na ang lahat. Hindi siya papayag. Si Lance at Sally ay sabay na lumabas sa sword department. Kumusta, Lance? Kami ay mga matatanda mula sa pamilyang Brown. Hinarang si Lance ng dalawang matandang lalaki. Elders from the Brown family. What do you want from me? Hello classmate Lance, we'll cut to the chase also. I wonder if you would like to marry with our Brown family. Mayroon kaming napakagandang babae sa pamilya Brown, at kung sumabad si Lance T sinabing, may maganda ba sa tabi ko? 480.
Ang dalawang matatanda ng pamilyang Brown ay tumingin kay Sally at hindi alam kung ano ang sasabihin, sa katunayan akala nila ay halos imposible na ito mula nang makita nila si Sally. Pasensya na kayong dalawa, kahit na mas maganda siya sa girlfriend ko, hindi ako magpapakasal sa pamilya nyo, sana hindi kita ma-offend. Naku, okay lang, hindi naman nakaka-offend, dahil ayaw mo, natapos na namin ang task na binigay sa amin ng pamilya, para makabalik na kami at ipasa ang mga tungkulin namin. Tapos busy kayo, kami. Aalis muna ako. Mabuti. Ang dalawang elder ng pamilya Brown ay medyo magalang, at si Lance ay ayaw at hindi nagalit. Nanlumo si Sally, nanalo ka sa New Life Competition, talagang hindi umabot ng ilang araw para may maghanap sa iyo na mapapangasawa, tiyak na may iba pang pamilya na maghahanap sa iyo. Hindi ako sasang-ayon dito, bukod pa, malamang na alam nila na ang mga pagkakataon ay napakababa, at ang paghahanap sa akin ay isang bagay lamang ng pagkuha ng pagkakataon. Paano kung dumating ang isang napakagandang babae sa pamilya at pakasalan ka? Tanong ni Sally. Kung ito ay isang napakahusay na pampamilyang babae, kung gayon gugustuhin nila ang mas mahusay, kahit na nanalo ako sa bagong kompetisyon sa buhay, hindi ako ang pinakamahusay sa mga mata ng maraming tao, at ang nilalaman ng ginto ay hindi kasing husay ng mga alagad ng apat. Mga pamilyang Island Protectorate. Kaya, masisiguro ko na ang mga gustong pakasalan ako, ang mga babae ng kanilang pamilya ay tiyak na hindi ang pinakamahusay, at ang pinakamahusay na maaari rin silang pumunta sa Island Protectorate family upang hanapin, kaya bakit ako hahanapin? At saka, nakakagaan ang loob ko na napakatalino mo, siguradong hindi mo ito makikita. Hindi naman sa mataas ang paningin ko, nasa akin ka na, at Bella, sapat na sa akin ang isang babae, hindi ko na magagamit ang higit pa doon. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Well, you're treating me like a toy, and you can't get enough of it. Hahaha. Sina Lance at Sally ay nagsasaya. Noon lang, dalawang matandang lalaki ang dumating na naghahanap kay Lance. Hello, Lance. Tumigil si Lance sa pakikipaglaro kay Sally at nagtanong, ako, ikaw ba? Nahulaan na ni Lance kung tungkol saan iyon. Hello, Lance? Kami ay mula sa Shu family. By the way, kilala mo si Elsa? Kami ang mga elder ng Elsa family. Ang pangalan ko ay Howard Shu at ang kanyang pangalan ay Daniel Shu. Oh, hello dalawang senior, ano ang gusto mo sa akin? Ganito, Lance, ang galing mo, at gusto talaga ng pamilya naming Shu na ikasal ka sa pamilya namin. Ngumiti si Lance, talaga. Sino sa pamilya Shu ang gustong aipangako sa akin? Sinabi ni Howard, ano sa palagay mo, Elsa? Natigilan si Lance, naisip ni Lance na ipapangako nila si Yana sa kanya, ngunit bigla ding sumagi sa isip ni Lance na tila may iba na si Yana. Nagulat si Sally. Dalawang senior, huwag kayong magbiro, kaibigan ko si Elsa. Lance, sana pag-isipan mo, kilala mo rin si Elsa, wala akong sasabihin tungkol sa itsura niya, siguradong hindi ako mawawala ng pera kung pakakasalan ko siya. Agad na naputol si Lance at sinabing, sorry, may girlfriend na ako. Sinabi rin ni Sally, oo, hindi rin gusto ni Elsa si Lance. Mayroon na siyang kasintahan na mas matalino kaysa kay Lance, isang disipulo ng apat na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla. Noong tanghali, tinalo niya ang nakatatanda ng R Academy at the late stage of the Inner Gate. Kung gusto mong magpakasal, puntahan mo rin siya. Nanginginig ang dalawang elder ng pamilya Shu, hindi ito maaaring totoo, akala nila ay ginawa ni Elsa na dayin sila. Ang disipulo ng pamilyang tagapagtanggol ng isla na iyon ay tinatawag na Dark Warrior. Ano, Dark Warrior? Hindi ba ito ang magnanakaw na hinuhuli ni Elsa sa London City? Oo, pero noon pa man, na-inlove si Sister Elsa sa Dark Warrior, at gusto din siyang Dark Warrior. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumunta ka sa Martial Arts Academy at magtanong tungkol sa Dark Warrior as a person. Para kay Lance, akin na siya, sorry. O sige, aalis muna kami. Ang dalawang elder ng pamilya Shu ay agad na nagtungo upang magtanong. Sure enough, nabigla sila sa nalaman.
Tuwang-tuwa ang dalawang elder ng pamilya Shu at agad na hinanap si Elsa, na ikinagulat niya, Elsa, kumusta na ba talaga kayo ni Dark Warrior? May pag-asa bang makuha siya? Namula si Elsa, pumayag na si Dark Warrior na maging boyfriend ko. Sigurado ka bang hindi niya pinaglalaroan ang nararamdaman mo? Sigurado akong hindi siya. Matigas na sabi ni Elsa. Mabuti nga, kailangan mong kumapit sa taong ito buong pamilya ang susuporta sa iyo, noon pa man ay akala namin ay gawa-gawa mo na, pero hindi namin inaasahan na totoo pala, buti naman, hindi ko akalain na magiging kayo. Maakit ang isang taong napakatalino, kailangan mong hawakan ng husto ang talentong ito. Kung hindi, ang pamilya lang ang magtatanong, naririnig mo ba ako? Ma'am. Masaya si Elsa na nakuha ang pag-aproba ng pamilya, hindi lang pag-aproba, kundi isang utos, ano pa ba ang mas masaya kaysa doon? Dahil doon, hindi na ginigipit ng mga elder ng pamilya Shu si Lance at masayang bumalik sa pamilya. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Elsa ang mga bisita para sa isang pambihirang treat. Tuwang-tuwang inihayag ni Elsa, mga mahal na kaibigan, isang bagay ang gusto kong sabihin sa inyo, opisyal na akong nakumpirmang umiibig sa Dark Warrior. Wow! Congratulations, Sister Elsa! Si Sally ang unang nagbigay ng pagbati. Salamat! Kaya kailan mo siya ilalabas para magkakilala ang lahat Sabi ni Xavier. Kung may pagkakataon, sigurado. Ngumiti si Elsa. Si Lance, na nakaupo sa gilid, ay hindi kapani-paniwalang nanlumot tungkol sa kung paano ito magtatapos mula ngayon. Uminom ang lahat hanggang bandang 10 PM bago naghiwa-hiwalay. Diretso si Lance sa dormitoryo ni Sally para manatili, at natural na kailangan ang ilang ehersisyo sa gabi, kaya lang, kapag nag-ehersisyo sina Lance at Sally, palagi niyang hindi sinasadyang kasama si Elsa, alam ni Lance na tapos na ito, pagkatapos na masangkot sa si Elsa sa napakatagal na panahon, talagang kailangan niyang mahulog sa malambot na lugar ni Elsa. Kinabukasan, hindi pumasok si Lance sa klase sa healing department dahil pupunta siya ngayon sa Chingu family para sa isang uri ng induction interview, na halos ang ibig sabihin nito. Nanalo siya sa freshman competition at nakatanggap ng isang piraso ng Chingu order, at magkakaroon ng pagkakataon na maging isang papasok na disipulo ng senior Fredchin ng Chingu family. Si Lance ay orihinal na hinamak ito, ngunit natatakot siyang masabihan na sayang ang pagkuha ng pwesto ngunit hindi pumunta, kaya napagpasyahan niyang pumunta para sa isang laro. Umalis si Lance kasama ang Qin Ancient Order sa maalamat na 4 Great Island Protecting Families, ang Qin Ancient Family. Nagtanong si Lance ng direksyon sa daan, at pagkaraan ng halos 2 oras, dumating si Lance sa harap ng isang malaking bundok. Ang Qin Ancient Family ay nasa bundok. Tumangala si Lance sa bundok, maraming bahay ng palasyo ang itinayo sa mga bangin sa bundok, mayroon ding gate sa ibaba ng bundok na may nakasulat na Chingu Family. Tumigil ka! 2 disipulo ang nagbabantay doon sa labas ng malaking gate sa ibaba ng bundok, ang 2 disipulo na nagbabantay sa gate ay may lakas na maagang yugto ng panloob na gate. Oh,